Niyo po kanina, pinakikinggan ko yung best friend ko, nagsasalita, ini-endorso po ang team Duterte, ang team ng ating Tatay Digong. Kami po yun. Masaya ba kayo na kami ang napili ni Tatay Digong? Masaya ba kayo na kami ang pinili niya para ipaglaban kayo? Tandaan niyo po, itong laban na ito, itong Mayo 12, sambayanang Pilipino po ang maghuhusga. Ang tanong ko lamang po, pwede ba ako magtanong? Sino po ang inyong mga iboboto? PDP ba o yung kalaban? Botoan! Parinig nyo yan sa sambayanan! Duterte! 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 Hindi ko marinig sa likod! Tandaan niyo po ito. Pinili po kami ni Tatay Digong dahil alam niya, kung kami mapapanalo ng Panginoon at sa tulong ninyo, alam niya may pagpapatuloy namin ang kanyang mga naiwanang laban. Ako po, advocacy ako. I love you too. Advocacy ako. Ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating Tatay Digong. Labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot na droga. Hanggat naririto pa ang korupsyon, hindi mawawala ang droga. Kung pagpalain ako ng Panginoon, kasabay ni Senator Bato at ni Senator Bongo, at ng iba pa namin mga kasama sa Duterte, tandaan nyo, pagtutulungan namin ni Senator Bato ang pakikipaglaban sa lintik na korupsyon na yan. Tama na! Tama na ang panloloko sa sambayanang Pilipino. Naghihirap na nga, lalo pang pinahihirapan. Tama na. Kayo ba, noong panahon ni Tatay Digong, nahirapan ba kayo? Sabi nga niya, kung hindi ko kayo napaligaya o napasaya, pero ginawa ko namang komportable ang buhay ng mga Pilipino. Tama, mali? Nakita niyo ang ginawa nila? Inuna si Pastor Kibuloy. At sinunod agad si Tatay Digong. Ang mga leaders natin, ang mga leaders ng sambayanang Pilipino. Napakasakit. Napakasakit sa akin. Ewan ko sa inyo. Ako nagdurugo ang puso ko. Kayo. Hanggang sa likod, nagtatanong ako, dinibdib nyo ba ang nangyari kay Tatay at kay Pastor Kibuloy? Sobra na to. At ngayon, pinipilit nilang pa-impeach si BP Sara. Papayag ba kayo? Sambayanang Pilipino, papayag po ba kayo? Kung ayaw niyong mangyari yan, vote straight Duterte 10 sa Mayo 12. Uulitin ko po, ang Mayo 12 ay nakasalalay sa inyong lahat. Magpapabudol pa ba tayo ulit? Gusto nyo ba yon? Tama na po.
Si BP Inday, pinai-impeach nila, nagdakaw daw. Ito naman ang sa akin. Walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay. Walang magnanakaw na Duterte. Sabay-sabay. Isa pa, isigaw niyo yan. Butuan! Isigaw niyo yun nasa puso niyo! Yan, naririnig nila. Yan, napapanood nila. Nakikita tayo, naririnig tayo kung ano ang sinisigaw ng ating mga puso. Hindi na tayo magpapabudol. Inaalay ko po sa inyo ang Duterte 10. Jimmy Bondok, numero 10 sa balota. Tutulungan nyo? Di nga. Jimmy Bondok, tutulungan nyo? Bumaba ng bundok, sumakay ng eroplano. Alam nyo, tama siya. Walang magnanakaw na Duterte. Yung iba kasi dyan, masyado itong minamaliit si Philip Salvador. Kasi artista daw, anong magagawa sa Senado, at may maitulong ba yan sa kasamahan niya na PDP laban? Tanong ko lang ha, si Junior ba, nakagraduate siya? Si Junior ba, may diploma? Tanong lang ha, baka naman meron na hindi namin alam. Baka naman ha. Ito si Philip Salvador, ang nagustuhan lang po ng sumuporta sa kanya, unang-una, matapang at may paninindigan. May iba dyan, atapang-atapang, pero bandang huli, andon sa kabila naman. Simula pa noon, talagang sumuporta sa mga Duterte yan. Loyal na loyal sa mga Duterte yan. Ngayon nakita nyo, galit na yan. At maraming magagawa yan. Siyempre kung ikaw naman tumakbong senador, dahil meron kang malaking dahilan para maayos ang Pilipinas, na meron namang mga kanya-kanyang advisor or attorney na pwedeng tumulong kung ano yung batas na pwedeng gawin. Isa din yan sa pwedeng bantayan yung mga ginagawang kalokohan ng mga buhaya dyan. Matapang at hindi takot yan. Yan si Philip Salvador. Huwag niyo isipin nyo, artista naman yan. Ang dami-daming artista nakakapasok sa politika. Yung iba kasi talaga walang nagagawa. Pero ito, noon pa man, nasa likod po ito ni Tatay Digong. Talagang sinuportahan niya kahit anong klaseng banat ng taga-kabila, yung mga taga-antay. Andyan po siya. Ngayon, napapansin po kasi ng karamihan na bakit hindi siya tumakbong senador. Noon pa, inano po yan siya. Kasi kasama naman siya palagi nila Senador Bongo, Senator Bato de la Rosa, at isa din po yan na kasama po ni Tatay Digong, si Philip Salvador. Kaya maraming nagsabi, bakit hindi siya tatakbong senador? At ito na, tumakbo siya. Mas okay ito kaysa doon tayo sa buhaya. Diba?